Kapatiran. Mapagpalang araw sa inyong lahat, Sitio Bangungot Community. Narito na naman ang inyong lingkod, Jupiter Torres, upang maghatid sa inyo ang isa na namang kwentong katatakutang hango sa tunay na karanasan ng isa ring tagapakinig sa ating channel. Paano kung ang isang kapatirang inaasahan mong magbibigay ng pinakaaasam mong kalayaan ay siya palang magdadala sa iyo sa isang mas masahol pang kulungan at kakilakilabot na karanasan? Yan ang kwentong ipinadala ng ating letter sender for today na itago na lang daw natin sa pangalang Alma. Halina't huwag nating patagalin pa. Pakinggan na natin ang kanyang istorya. Dear Sitio Bangungot, please call me Alma, 46 years old, sumusulat po mula rito sa Rojas City. Isa po ako sa mga avid listener ng mga channel nyo rito sa YouTube. Sir Jupiter, mula pa noong mga panahong nag-uumpisa pa lang kayo, honestly, matagal ko na po talagang gustong mag-share sa inyo ng kwento. Kaya lang na hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. It took me so much time na ihanda ang sarili ko para dito. At finally, ngayon ay maibabahagi ko na rin po ito sa inyo. Nangyari po ito maraming taon na rin ang nakalilipas. Sa totoo nga lang po ay hindi ko na rin maalala yung eksaktong taon kung kailan, dahil matagal na panahon ko na rin namang sinusubukang kalimutan ang tungkol dito. Aminin kong ang karanasang ito na po yata ang isa sa pinakamasakit at pinakanakakatakot na nangyari hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng buo naming pamilya. Meron po akong isang nakatatandang kapatid na lalaki na itago nyo na lang po sa pangalang Angelo. Kung tama po ang pagkakatanda ko ay nasa kolehiyo na siya ng mga panahong nagsimula siyang magrebelde sa mga magulang namin dahil sa pamimilit sa kanya ng papa namin na tahakin din ang landas na tinahak nito. Sir Jupiter, businessman po ang tatay namin noong araw. At ng mga panahon pong yun ay meron na siyang isang lumalagong kumpanya sa Maynila na ang sabi pa niya noon ay gusto niya raw ipamanas sa amin ni Kuya pagdating ng araw. Yun nga lang po dahil panganay si Kuya Angelo ay siya ang pinipressure ni Papa na kumuha ng kurso tungkol sa pagiging isang negosyante, kahit na very vocal naman si Kuya Angelo noon na gusto niyang maging isang musikero. Yun ang simula ng pagkakaroon ng lamat ng dati naman po ay masaya naming pamilya hanggang isang araw. Walang yakang bata ka. Ano tong napapalitaan ko sa eskwelahan mo na sumali ka raw sa isang walang kwentang kapatiran? Tingnan mo nga naman, ang bilis ng balita. Saan nyo naman nasagap ka agad yan? Huwag mo akong ngisi-ngisihan, Angelo. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ba naman sa inyo kung sumali nga ako? Pati ba naman yun kukontrahin nyo pa? Abay, bastos ka na talagang bata ka. Yan ang natututunan mo sa kapatiran yan? Nang gabing yun, dinig na dinig ko po mula sa kwarto ko ang pagtatalo ni na Papa at Kuya. Kaya naman sumilip ako mula dun sa barandilya ng ikalawang palapag ng bahay namin. Nakita ko pong nakahandusay si Kuya sa sahig at parang pinipilit ang sariling bumangon, habang si Papa naman ay galit na galit habang pumipiglas siya sa pang-aawat ni Mama.
Antonio, tama na. Tama na, nasasaktan mo na ang anak mo. Abay, dapat lang talagang masaktan yan, damuhong yan, Mercedes. Hindi mo ba narinig kung paano yan managot sa akin? Walang kwentang anak. Tama na sabi eh. Alma, alalayan mo ang kuya mo. Ipasok mo na muna siya sa kwarto niya. Bilisan mo. Nang tawagin po ako ni Mama, dali-dali akong tumalima noon sa utos niya. Inakay ko si Kuya paakyat ng hagdanan at ipinasok ko siya sa kwarto niya. Kuya, ano ba kasing ginawa mo? Bakit galit na naman sa'yo si Papa? Lagi namang galit yung tatay mo sa akin. Kailan ba hindi? Ano ba kasi ang grupong sinalihan mo, Kuya? Baka nag-aalala lang si Papa na ikapahamak mo yun. Hindi ako ipapahamak ng mga yun, Alma. Kapatid ang turingan namin. Magkakakampi kami sa lahat ng bagay. Sila nga lang ang kakapagparamdam sa akin ng kahit papano. Malaya ako eh. Hindi na ako nakasagot sa sinabi ni Kuya. Sa totoo lang po, alam ko kung ano ang pinaghuhugutan niya ng mga panahong yon. Kaya naiintindihan ko si Kuya Angelo. Kahit po kasi ako, Sir Jupiter, hindi rin nakaligtas noon sa sobrang kaistriktuhan ni Papa. Lalo na nang malaman niyang hindi ako tunay na babae. Opo, Sir Jupiter. Bata pa lang ako, alam ko na sa sarili ko na iba ako. Pero nung tumungtong ako ng high school at nagsimula po akong maakit sa mga kapwa ko babae, doon ko na kumpirmang hindi ako ang inaasahang magiging unika iha ng mga magulang namin. Sinubukan ko naman pong punan ang pagkukulang kong yon sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng gusto ng mga magulang ko. Pero hindi pa rin naging sapat ang lahat ng yun. Nang gabing yun, hindi po ako agad nakatulog. Kaya naman nang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Kuya Angelo na katabi lang naman ng kwarto ko, ay agad ko po yung narinig. Kuya, saan ka pupunta? Bakit gayak na gayak ka? Nagulat pa si Kuya Angelo nang sitahin ko siya. Hating gabi na kasi noon at patay na ang halos lahat ng ilaw namin sa bahay. Kaya madilim na ang paligid, bukod sa mga parteng nasisinagan ng liwanag ng buwan. Shh! Huwag ka maingay. May meeting kami sa kapatiran. Hindi pwedeng hindi ako a-attend doon dahil ngayon ang initiation ko. Ano? Paano kapag hinanap ka ni na Papa? Bakit susumbong mo ba ako? Umiling na lang ako kaya napangiti na si Kuya Angelo. Pero nung nagsimula na ulit siyang maglakad, tinawag ko siya ulit, Sir Jupiter. Kuya? Oh, ano yun? Pwede ba akong sumama? Pwede ba akong sumali doon? Bigla na lang pong napangisi si Kuya Angelo sa sinabi kong yon. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumapit sa akin at inakbayan ako. Ramdam kong natuwa siya nang magdesisyon akong samahan siya sa kapatirang sinalihan niya. Na sa totoo lang po, Sir Jupiter, ay hindi ko alam kung ano ba talagang klaseng grupo. Paglabas po namin ng bahay noon ay sinalubong na agad kami ng isang kulay itim na sasakyan. Hindi ko na matandaan kung anong klaseng sasakyan yun dahil nung bago pa lang kaming pumasok doon ni Kuya, nilagyan na agad kami ng piring ng mga kalalakihang sakay din ng naturang sasakyan na pare-parehong may mga takip ang mukha. Kuya, saan na tayo dadalhin? Shh,
Relax ka lang, bunso. Hindi nila tayo pababayaan. Kinakabahan na ako noon, Sir Jupiter. Parang dun pa lang, pinagsisisihan ko na agad na sumama ako kay kuya ng gabing yun. Hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa utak ko at ginawa ko yun. Wala man lang akong maaninag na ni katiting na liwanag habang nasa biyahe kami. Hanggang sa maya-maya bigla ko na lang naramdamang huminto yung sinasakyan namin. At hindi nagtagal ay inalalayan po ulit kami ni kuya pababa. Pinaglakad pa nila kami ng hindi naman ganun katagal. At pagtanggal nila sa mga piring namin sa mata ay isang napakadilim at nakakatakot na lugar ang bumungad sa akin. Kuya, nasaan tayo? Hindi ko rin alam, Alma, pero magtiwala ka. Hindi naman nila tayo pababayaan. Mga kaibigan ko sila. Sinubukan pa akong aluin noon ni Kuya Angelo. Kaya lang ay nahihimigan ko na rin ang takot sa tinig niya. Lalong-lalo na, Sir Jupiter, nang bigla na lang kaming paghiwalayin ng mga kalalakihang kasama natin. Teka, saan niyo dadalhin si kuya? Wala man lang pong nagtangkang sumagot sa akin noon kahit na may 4 na kalalakihan yata akong kasama ng mga sandaling yun. Kinabahan ako lalo. Naisip ko ngang tumakbo nun palabas pero pinangunahan ako ng takot. Matalim ang tingin sa akin ng 4 na lalaking ni hindi ko man lang makita ang mukha. Puro sila nakakulay itim, ni hindi nila inaalis ang paningin nila sa akin kaya nanahimik ako sa kinatatayuan ko. Inilibot ko ang paningin ko dun sa lugar, Sir Jupiter. Nagtataka ako kasi wala man lang yung ni isang bintana. Hindi ko rin po makita kung nasaan ang pintuan. Puro pader lang ang nakikita ko kahit saan ako tumingin. Pero ang mas nakapagpataas ng balahibo ko noon ay yung mga kakaibang simbolong nakasulat o nakaukit sa bawat pader. Iba-iba ang hitsura ng mga yun. May patatsulok na mayroong mata sa gitna. May parang araw. Meron din pong krus, pero nang suriin ko ay parang pabaliktad. Kinilabutan ako ng matindi noon, Sir Jupiter, hanggang sa maya-maya po ay bigla ko na lang narinig ang boses ni Kuya. Tulungan niyo! Ayoko na! Bigla po ako noong nagpanik. Pero bago pa naman ako makakilos o makagawa ng kahit anong hakbang, ay naramdaman ko na lang pong noong may biglang humataw sa ulo ko hanggang sa bigla na akong nablangko. Sir Jupiter, nagising na lang ako nang masilaw ako sa sobrang liwanag na tumatama sa mukha ko. Nang magmulat ho ako ng mata ay napagtanto ko na lang na nakahiga ako sa tapat mismo ng bahay namin. Bago pa lang sumisikat ang araw at yun pala ang eksaktong nakasilaw sa akin. Kaya dali-dali po akong tumayo at pumasok sa loob ng bahay kahit nararamdaman kong medyo kumikirot pa yung bandang batok ko. Mabuti na lang at tulog pa noon sina Mama at Papa. Kaya nagawa ko pang pumuslit pabalik sa kwarto ko bago pa nila malamang umalis kami ni Kuya kagabi. Teka, nasaan na kaya si Kuya? Patakbo akong nagtungo sa kwarto ni Kuya Angelo nang maalala ko ang nangyari kagabi. Kabadong-kabado ako dahil iniisip kong baka may nangyari ng hindi maganda sa kanya dun sa parang abandonadong lugar na pinagdalhan sa amin ng mga kasapi
ng kapatiran nila. Nakahinga naman po ako ng maluwag. Nang sa pagbukas ko ng kwarto ay nakita ko po si Kuya na nakaupo sa kama niya. Yakap-yakap ang sarili habang nakayuko ang ulo. Kuya Angelo, anong nangyari sa iyo kagabi? Bakit bigla kang sumigaw? Hindi kita napuntahan dahil bigla na lang may humampas sa ulo ko eh. Ano bang nangyari? Mula po sa pagkakayuko, Sir Jupiter, bigla na lang pong nag-angat ng mukha si Kuya Angelo. Pero nang magsalubong ang mga mata namin ay halos mapaatras ako nang makita kong namamaga ang mga mata niya sa sobrang kaiiyak. Basa na po kasi ng luha ang buong mukha niya. Namumula na rin ng mga mata niya para siyang takot na naghihinagpis sa hindi ko malamang dahilan. Kuya, anong nangyari sa iyo? Medyo matagal na katahimikan po ang lumipas bago ako sinagot ni Kuya. Alma, binaboy nila ako. Ha? Ano Kuya? Di ko marinig. Binaboy nila ako, Alma. Binaboy nila ang utak ko. Binaboy nila ang katawan ko, Alma. Bakit nila ginawa sa akin yun? Yun po ang eksaktong sinabi sa akin ni Kuya ng mga sandaling yon, Sir Jupiter. Pagkatapos ay bigla na lang po siyang nagwala. Pinagkahagis niya yung mga gamit niya sa kwarto na naging dahilan, kaya ilang saglit pa ay nagising na sina Mama at Papa. Ano bang nangyayari dito, Alma? Angelo? Mama, Papa, binaboy nila ako. Tulungan niyo ako. Hindi ko sila maalis sa utak ko. Ayaw nila akong tantanan. Paulit-ulit nila akong pinagsasamantalahan. Nandidiri ako sa kanila. Nandidiri ako sa sarili ko. Ano? Angelo, ano ba yung sinasabi mo? Mama, Papa, ipinaghahasa nila ako sa mga demonyo. Ipinababoy nila ako sa mga demonyo at ayaw nilang alisin yun sa utak ko. Iyak ng iyak si Kuya ng mga sandaling yun, Sir Jupiter. Hindi po agad ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kina Mama ang nangyari sa amin ni Kuya. Lalo pat kahit ako nakasama niya sa lugar na pinagdalhan sa amin ng kapatiran nila, ay wala rin akong ideya sa kung ano nga ba ang nangyari. Sir Jupiter, dahil po sa naging sumbong noon ni Kuya Angelo, ay mabilis ang dinala ni na Mama at Papa noon sa mga otoridad. Ipinamedico legal po nila si Kuya pero ang masaklap po ay negatibo naman ang resulta ng lahat ng test na ginawa sa kanya. Galit na galit po noon si Papa. Sabi niya pa baka raw umaarte lang si Kuya na nasisiraan na ng bait para lang makuha nito ang gusto niya. At dahil doon napilitan na po akong umamin sa tunay na nangyari sa amin. Alma, ano ba itong pinasok niyo ng kuya mo? Halos gumuho po ang mundo ni Mama, Sir Jupiter, at hanggang ngayon, kapag naaalala ko yun, ay para pa ring pinupunit ang dibdib ko. Lalo na nang pautay-utay ay nagawang ikwento sa amin ni Kuya kung ano ba ang nangyari sa kanya dun sa kwarto kung saan siya dinala ng mga kamyembro niya sa kapatiran. Itinali nila ako sa gitna ng kwartong yun gamit ang mga kadena. Sinigurado nilang hindi ako makakawala. Hubot-hubad. Wala akong saplot habang dinadasalan ako ng leader nila.
Pagkatapos bigla na lang akong napunta sa impyerno. Doon, nakakita ako ng mga tunay na demonyo. Ang sasaya nila habang pinalilibutan nila ako. Bigla nila akong sinunggaban. Sinimulan akong kagatin hanggang sa lahat na ng kababuyan ay ginawa nila sa akin. Simula nun, Sir Jupiter, parang nasiraan na ng bait si Kuya Angelo. Halos ayaw niya na pong matulog. Palagi niyang akap-akap ang sarili niya, kahit nakasama niya naman sina Mama at Papa noon sa kwarto. Parang bigla po siyang nag-iba. Naging matatakutin, nawala sa sariling katinuan. Alma, gising! Kuya, ano ba yun? Gabing-gabi na. Alma, gumising ka. Nandyan na naman sila, Alma. Isang gabi, Sir Jupiter. Bigla na lang po akong napabalikwas noon ng bangon ng gisingin ako ni Kuya Angelo. Nakahalukip-kip siya noon sa tabi ko. Pagkatapos ay itinuturo niya yung bintana ng kwarto ko. Doon ho biglang nanlaki ang mga mata ko. Nakakita kasi ako ng isang figura ng isang lalaking nakaitim na nakasilip sa bintana at parabang pinanonood ako habang natutulog. Sa sobrang takot ko nga ho noon ay napasigaw na lang ako hanggang sa nandyan na sina Mama at Papa para saklolohan kami. Mama, Papa, may lalaki hong nakasilip sa may bintana. Nakatayo siya dyan kanina. Alma, anak, paanong mangyayari yun? Nasa ikalawang palapag tong kwarto mo. Wala siyang tutuntungan dyan sa labas. Sa sinabing yun ni Mama noon, lalo lang po akong natakot. Ibig sabihin, Sir Jupiter, hindi po talaga pangkaraniwang kapatiran lamang ang sinalihan namin ni Kuya Angelo. Pagkatapos po kasi noon, lalong lumala ang pagiging paranoid ng Kuya Angelo ko. Lalo siyang nawala sa katinuan hanggang sa gumagawa na rin siya ng mga bagay na hindi namin maintindihan. Minsan po ay pumapasok kami sa kwarto ni Kuya at nakikita naming punong-puno ng mga papel na ginupit sa hugis ng krus yung kwarto niya. Idinikit niya yon ng pabaliktad sa pader na tulad ng isang simbolong nakita ko dun sa lugar kung saan kami dinala ng kapatiran nila. Minsan naman po bigla na lang kaming sinusunggaban ni Kuya. Para bang gusto niya kaming saktan. Pero pinangungunahan pa rin siya ng takot. Kaya ang mas madalas pong mangyari noon ay ang sarili niya na lang ang sinasaktan niya. Alma, gising na, Alma. Kuya, bakit nandito ka na naman sa kwarto ko? Alma, tingnan mo ang ginawa ni Kuya. Para tantanan na nila tayo. Tingnan mo, Alma. Kuya Angelo, anong gagawin mo? Bakit ka pumupunta dyan sa may bintana? Mama, Papa, si Kuya Angelo po. Alma, titigilan na nila tayo. Ibibigay ko na ang gusto nila, Alma. Mabubuhay na ulit tayo ng matiwasay. Kuya, bakit ka sumasampa dyan sa barandil? Anong gagawin mo? Diyan ka lang, Alma. Huwag kang lalapit. Nandito sila sa tabi ko. Gusto mo ba pati ikaw isama nila sa impyerno? Kuya, wag. Huwag mong gagawin yan. Kuya! Sir Jupiter, yun na po ang huling beses na nakita kong buhay
ang nag-iisang kapatid kong si Kuya Angelo. Agad po siyang binawian ng buhay matapos niyang tumalon mula sa bintana ng kwarto ko. Wala po akong nagawa. Kahit noong nagkakagulo na sa bahay namin dahil sa ginawa ni Kuya Angelo, ni hindi man lang ako nakapagsalita. Sobrang napakalaking dagok ng pangyayaring yun sa buhay ng pamilya namin. Sinisi ni Papa noon ang sarili niya, Sir Jupiter. Kaya simula noon ay nilunod na niya ang sarili niya sa alak na naging dahilan naman ng pagbagsak ng kanyang negosyo. Dahil po doon, si Mama na ang kinailangang kumayod para sa pamilya namin dahil nag-aaral pa nga ako ng mga panahong yun. Hanggang sa kalaunan po, hindi na rin kinaya ng mga magulang ko ang bigat at sakit na pareho nilang nararamdaman at nagdesisyon na silang maghiwalay. Matapos po yun ay isinama ako ni Mama dito sa Rojas City at simula nun ay dito na niya ako itinaguyod. Ginawa niya ang lahat para makalimutan naming pareho ang trahedyang nangyari sa pamilya namin. Kahit na hindi man lang kami nakakuha ng hustisya para sa nangyari kay Kuya Angelo. Laking pasasalamat ko na lang po talaga na simula nang mawala si Kuya ay tinigilan na rin ng mga miyembro sa kapatirang yun ang pagpaparamdam nila sa akin. Ipina-undergo ako ni Mama sa iba't ibang therapy noon para lang makalimutan ko ang nakita ko mismong pagpapatiwakal ni Kuya Angelo. Pero ang di niya alam, Sir Jupiter, na hanggang sa mga sandaling ito, ginagambala pa rin ako ng mga alaalang yun. At siguro po, hanggang sa mawala ako rito sa mundong to, ay dadalhin ko pa rin ang takot at traumang ibinulot sa akin ng nakaraan kong yon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwentong ibinahagi ko. Pero sa ngayon po ay dito ko na ito tatapusin. Maraming salamat po pala sa inyong pakikinig at maraming salamat din sa buong team ng Sitio Bangungot sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na maibahagi sa iba ang kwento kong ito. Naway huwag po ninyong kalimutang magdasal pagkatapos nyo itong pakinggan. Muli, marami pong salamat. At ngayon, shoutout portion naman tayo. Shoutout kay Lenlen, Janice Garcia, Elizabeth Dacles, Rebecca Turla, Jean Arellano, Lara Malto, Kids Kulits, Randy Clarinal, Ryan Pergs at Sheila May Kalunod. Magbasa naman tayo ng ilan sa pinakamagagandang comment mula kina Ryan Pergs at Sheila May Kalunod. Sabi ni Ryan Pergs mula sa kwentong Ilog sa Isabela, "Silent listener ako sa channel, sir, every day. Taga Isabela din ako at totoo ang mga kwentong ganito noong araw. Kwento ng mga matatanda noon." Sabi naman ni Sheila May, "Pa-shoutout naman po, solid listener niyo po ako, listening while working po from Makati. Everyday po akong nakikinig sa inyo. Salamat po and keep safe po always, Kuya Jupiter." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.